Fruitful in marriage, maayos ang buhay may asawa. Hindi 2, 3, 4, 5 asawa. Fruitful in his management, sinusunod, ginagalang, nirespeto ng kanyang mga anak at maayos na pinamamahalaan ng kanyang sambayanan. And number 3, fruitful in his mate. Ito na yung personal. Anong sabi uli ng Bible? He must be the husband of one wife. Verse 12, their wives must be reverent, not slanderer, temperate, and faithful in all things. Ito po'y may kinalaman sa katangian din ng kanyang asawa. Hindi lamang katangian ni kapitan, hindi lang katangian ni kagawad, pati po yung katangian ng kanyang asawa ay binabanggit sa Bible na binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya sabi dito, likewise, their wives. So titignan natin, hindi lamang ang katangian ni kapitan at ni kagawad, titignan din natin yung katangian ng kanyang asawa. Must be reverent, not slanderer, temperate, and faithful in all things. Ano dapat ang nakikita nating katangian sa mga asawa ng mga tumatakbo nating kandidato? Kung babae, a woman of respect. Ang kanya bang asawa ay kagalang-gala? Kasi sabi dito, reverend. It means honorable and worthy of respect, dignity, and filled with honor. Baka naman yung asawa ng kagawad at ni kapitan ay number 1 pasaway sa barangay. Ibig sabihin, yung asawa nga niya, hindi niya matuduan at maitama, barangay pa kaya. A woman or a man of respect ang kanilang asawa. Number 2, a woman of restraint. Ano ibig sabihin ng restraint? Not slanderer or gossiper. Baka naman yung asawa ni kapitan at saka ni kagawad ay number 1 marites ng barangay. Number 1, chismosa ng barangay. Binibigyan po dito ng pagpapahalaga, hindi lamang yung mga tumatakbo, pati yung po yung kanilang mga partner in life. Hindi marites ng barangay, hindi chismoso o chismosa ng barangay. Ganon din ang kabataan. Tignan mo yung mga magulang nila. Number 3, he must be a woman of reasoning. Bakit po? Temperate, discipline, well-balanced, calm and steady. Ibig sabihin, malawak ang pangunawa. Hindi ito yung tipo ng asawang nagwawala kagad. Hindi ito yung tipo ng asawang nang aaway kagad, nagdidemanda kagad. A woman of respect, a woman of restraint, a woman of reasoning, and the last and final, a woman of reliability. Mapagkakatiwalaan din ba ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid? Bakit? Sabi ng Bible, faithful in all things. Alam niyo kung bakit isinasama sa Bible ang katangian ng kanilang mga asawa? Tandaan po natin ito. Behind every successful man is a woman. And behind every successful woman is a man. Kaya nagiging matagumpay ang isang lalaking kagawad or lalaking kapitan kasi nasa likod niya ang inspirasyon niyang asawang babae. And vice versa. Kaya nagiging matagumpay ang isang kagawad na babae o kagawad na lalaki dahil laro ng kanyang inspirasyon na asawang lalaki. So behind every successful man is a woman. Every successful woman is a man. And behind the fall, kaya bumabagsak kay sa lalaki kasi ang kanyang asawa ang sumisira sa kanya. Kaya dito itinuturo ng Bible, a fruitful man of God, hindi lamang siya fruitful in his marriage, hindi lang siya fruitful in his management, they must also be fruitful in their mate. Pati yung kabiyak nila dapat ay may magandang katangian. Kasi malaking factor sa tagumpay ng isang tumatakbong kagawad, sa tagumpay ng isang tumatakbong kapitan, ang kanilang mga asawa. Kaya kung asawa nila hindi maganda ugali, madadala po ang kanilang paglilingkod.
Kaya yung kabataan na tumatakbo kapag hindi magandang katangian ng kayong mga magulang, madadala din sila doon. Pakinggan niyo po ito. A man with a dream needs a woman with a vision.